Sir Jonas, magandang hapon po, sir. Maganda rito, sir, identified na po natin yung sasakyan at yung may-ari po, registered owner ng sasakyan. Opo. Nakausap niyo na po. Sir, sa totoo lang po, sir, hindi naman po yan sila maipipagpupulit sa akin, sir. Ilang minutes na po. Ang driver ay si Jonedel Laping. Pero yung may-ari ng Honda, anong pangalan? Registered owner. Opo. Yung Honda na plate number ADD278. Sino po yung may-ari ng Honda, sir? Sir, ang pagkaalam ko po dyan, base po sa pahayag ng nanay niya sa barangay, ano po yan, ipinagawa po sa kanya, ay pinapamodified. Kasi isa po siya sa driver niyan sa racing. Nagagawin po sa Pampanga. Ayun. Tapos that night, sir, pinapractice niya po yan. Kasi 5 days before mangyari pong accident, sir, So tinitest drive niya? Tinitest drive niya? Opo. Opo. Kitang-kita naman po sa video, talagang kumain siya ng lane ninyo eh. Nag-skid siya. Talaga po, sir. Kita po. Nakainom ho ba siya? Yan po ang hindi namin alam, sir. Kasi dinala po yan sa labor, sir eh. Ang sabi sa akin ng pulis, nung pumunta sa akin sa hospital, nakaalis na daw po sa libog, parang tumakas daw po. Sabi po ng pulis sa akin. Yung sasakyan ho ba naka-impound ngayon? Na ano na po yan, sir. Na-release na po. Dahil? Na-release na po yung sasakyan. Kasi po, noong February 6 po nangyari sa amin, pagka February 24 po, pinatawag ko po sila. Nako. Kasi hindi na po sila sa akin, sir, kumukontak. Hindi Bakit po nagbibigay ng tamang sustento. Bakit yung po pinatawad? Kasi nga po, may kasunduan po kami, sir, na sasagutin nila lahat, ganito, ganon. Lahat ng magagandang salita, sinabi na. Hindi, dapat itong sinasabi ko palagi rito eh. Paulit-ulit parang silang plaka na po kami. Hindi tayo victim blaming dito ah. Sinasabi natin palagi, pag kayo po ay nagkaroon ng problema sa kalye, kayo po ay nasagasaan, nabangga, wag ho kayo makipag-areglo. Sa korte ho kayo makipag-areglo kasi 90% at a time, kung ano yung napirma na ipangako, pagdating sa, ang importante para huwag siyang makulong at ma-release yung sakyan. Once na nakapag-areglo ka na, hindi na makipagkita yan. Ganun palagi nangyari. Attorney Garrett, ito palagi nangyari dito. Yung naka-aksidente, itong isang sasakyan, sa kaso natin, itong nakamotor, ngayon, pinakiusapan, nagmakaawa, pumirma siya na yes, hindi na ako magkakaso, pero hindi naman tinupad yung pangako. Yes, so, pwede pa makahabol tong si Sir kahit na nagkaroon ng pirmahan? Pwede po, Senator, because hindi rin po tinupad yung nasa kanilang settlement. So, bukas po ulit ang pinto upang makapag-file po ng cases for reckless imprudence resulting into physical injuries at destruction of property pala po, Senator. No? So, dito po, hindi po natin aalalahanin yung settlement agreement because hindi rin po tinupad yung stipulation sa loob nito. Oh, see, that's what I thought. Sarge, magandang hapon po, Sarge. Sir, ituloy na po natin yung kaso, Kaso laban dito sa sa mekaniko na nakasagasa dito sa complainant namin. Okay, Sarge? Yes, sir. Kung pwede ngayon, sir, pagkapunta sila, gawin ko po agad yung case folder para pumaypal bukas. Ay, very good. Okay. Attorney Garrett, pwede ba isama yung may-ari ng sasakyan? Pwede po, Senator. We follow ang tinatawag nating registered owner rule kung saan liable for civil damages ang may-ari po presumptively ng kotse po kung kanino nakarehistro to. So tama po kayo, sir. I would recommend isama po. Okay. So isasama. Bukod dun kay yung mekaniko na nagte-test drive ng sasakyan, maging may-ari ng sasakyan, isama na rin. Yes po, Senator. Para po sagutin niya po ang civil damages na hindi kayang sagutin ng nagmamaneho nung panahon na yon. Very good. Okay. So, Sargento. Yes, sir. Opo. Okay. Kasuhan niyo po itong si mekaniko, itong si Mr. Laping, at saka yung registered owner. Sir, hindi tumupad eh. Yes, sir. Yes, sir. Opo, sir. Okay. Sir Jonas, hindi ka pa rin nakakalakad, nag-recover ka pa lang dyan sa bahay niyo, ano? Opo, sir. At saka kailangan ko rin po, sir, bakalan. Galing po akong pick-up kanina, sir. Hindi na po ako ng operan sa dito. Ito po kaya, sir, yung operation sa private hospital. Kaya pumili ako operan para sa public. Kailangan daw pong bakalan, sir. Okay, sige. Pwede naman itong bakal. May mga GL naman tayo. Sige, sir. Kami na po magpapabakal sa inyo, sir. Kami na pong bahala. Maraming salamat po, Idol. Walang hirap ano. na hirap na po kami talaga. Yung anak pong panganay, Idol,
natigil po sa pag-aaral dahil para bantayan yung mama niya sa hospital. Mas grabe po nangyari sa asawa ko, Idol. Yung nanay. Kaya sa akin. May angkas po kasi siya. May angkas. Apo. O sige po, sir. Ako na po magpapagamot sa inyo, pati doon sa asawa nyo. Okay, sir? Sargento, Yes, sir. pwede ba puntahan nyo kasi hindi nakakalakad si sir? Matagal na. Baka bumaba pa tong kaso. I mean, yung bago gumaling si sir, makatakas na itong tao. For the meantime, puntahan nyo po sa bahay at kunin nyo po siya ng statement at base doon sa statement bibigay niya, isampan nyo na po yung kaso, Sargento, sir. Opo, sir. Yes, sir. Ayun, salamat po. Okay. For the meantime, tatawagan ko po sa yung LTO para yung lisensya nitong driver isuspinde. And then at the same time, yung sasakyan, ipa-alarma. Sargento, ipa-alarma nyo na rin po yung sasakyan, Sargento. Sarge? Yes, sir. Yes, sir. Ay, salamat. Okay. Sige, Sir Jonas, pupuntahan ka po ng mga pulis dyan para kunan ka ng statement. Okay? Para doon sa kaso, isasampa mo. And then, pupunta rin po yung reporter ko dyan para tulungan po kayo doon sa pagpapabakal, papagamot, x-ray, Sir, MRI. yung motor ko po, sir, nasa kanila, sir. Sino po may hawak ng motor? Nasa kanila po kasi base po sa kasunduan, isa rin po yun na sila ang mag-aayos. Pero wala po silang update sa akin, sir. Simula nung na-release po ang sasakyan at ang motor ko. Wala po silang update tungkol sa motor ko. Nasa kanila po. Oh, yun. Na warak. Bahala na po, Sargento. Sargento. Yes, sir. Kami nagbabahala dyan. Oh, ikaw. Okay, sige. Kayo nang bahala dyan sa motor din, Sargento. Basta't ako po, sagot ko po, Sir Jonas, yung pagpapagamot, yung pati sa misis nyo, okay? Pupunta po yung reporter ko dyan. Sana po, Idol, makahingi man lang kahit kunting financial, Idol, kasi wala na rin po kaming money. Pero po talaga yung kalagayan namin, Idol, sa totoo lang. Ito lang yung sama ng loob ng pamilya na yan. Pinabayaan nila kami. Grabe, pahirap din sa pamilya ko. 2 kaming mag-asawa. Hinawawa nila. Sige po. Pupunta po dyan yung reporter ko, magdadala po ng pera, sir. Sige po, sir. Sagot ko lahat yan. Tapos yung pulis naman, doon sa kaso. Salamat po, sir. Pagaling po kayo, Sir Jonas. Okay? Salamat po, Idol. Magandang hapon po. Salamat po.